Amen. Parang walang bagyo, no? Grabe. Ang bagyo ay signal number 5. Ang preaching ay signal number 10. Grabe. Amen. We have a great service. Praise the Lord. Nais ko lang ipaalam yung mga wala dito at kung kayo nasa online, kayo nasa live stream, mas maganda kung kayo naririto. Sabi ni David, I was glad when they said unto me, let us watch the live stream. Oho, pero hindi nung nandun. Ang nandun ay let us go unto the house of the Lord. Amen. Yung let us watch the live stream, NIV. Nandiyan ka lang sa paligid, nandiyan ka lang sa Pasita, nandiyan ka lang sa Binyan. Ang iba pa nga dito galing sa Parañaque. Ang iba'y galing pa sa Baguio. Binagyo sila kung isang linggo, kaya pero nandito sila. Amen. Open your Bible please. Deuteronomy chapter 8. Deuteronomy chapter 8. Tayo po ay magsayang lahat. Sinasabi ko po yan sapagkat isa lang po yung paalaala at pagmamahal sa mga anak ng Diyos. Deuteronomy chapter 8. At basahin po natin the whole chapter. 20 verses lang yan. At least kung hindi tayo nakapagbasa kanina, ngayon makapagbasa tayo. Amen. Lalo kung ikaw ay Bible student. Na sabi mo, the wine I used to drink, I drink them again. Amen. Okay, basahin ko po ang verse 1, you read verse 2. Nakuha niyo na po, Deuteronomy chapter 8. Ang sabi ng Bible sa verse 1, and all the commandments which I commanded this day shall ye observe to do, that ye may live and multiply and go in and possess the land which the Lord sware unto your fathers. And he humbled thee, and suffered thee to hunger, and fed thee with manna, which thou knewest not, neither did thy fathers know, that he might make thee know. The man do not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord, that man live. Thou shalt also consider in thine heart that as a man chasteneth his son, so the Lord thy God chasteneth thee. For the Lord thy God bringeth thee into a good land, a land of brooks of water, of fountain and depths that spring out of valley and hills. A land wherein thou shalt eat bread without scarceness. Thou shalt not lack anything in it. A land whose stones are iron, and out of whose hills thou mayest dig brass. Beware that thou forget the Lord. Beware that thou forget not the Lord thy God, in not keeping his commandments, and his judgment, and his statutes, which I commanded thee this day. And when thy herds and thy flocks multiply, all thou hast is multiplied. Who lead thee through that great and terrible wilderness, wherein were fiery serpents and scorpion and drought, where there was no water, who brought thee forth water out of the rock of flint.
And thou say in thine heart, my power and the might of mine hand hath gotten me this wealth. And it shall be, if thou do all forget the Lord thy God, and walk after other gods, and serve them, and worship them, I will testify against you this day, that ye shall surely perish. As the nation which the Lord destroyeth before your face, so shall ye perish, because ye would not be obedient unto the voice of the Lord your God. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita na aming binasa. Salamat sa awiting aming narinig. Pagpalain niyo po ang mensaheng ito, Panginoon. Kayo po ang siyang magbigay sa amin ng warning. Kayo magbigay sa amin, Panginoon, ng liwanag ng inyong salita that the secret of blessing is obedience. Kayo po ang siyang gumawa sa lingkod niyong gagamitin. Lord, kilala niyo po ako. I am weak person. But we thank you that you are strong. So strengthen me, Lord. Holy Spirit of God, empower me. Give me words to say. Ganyan po ang bawat makikinig, Holy Spirit of God. Kayo po ang gumawa, Panginoon, sa puso ng bawat isa. Kayo po ang nakakaalam ng spiritual situation ng bawat isa. Panginoon, we come to this church because we want to be fed by the Word. And I pray, O God, that you will send revival. Lord, I pray that the blessing will be upon us, and we are going to lift up your name. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Be seated, please. Kaya ko po binasa natin the whole chapter ng chapter 8 ay para makita natin yung warning ng Panginoon at dito ipinahayag ng Diyos kung anong klaseng puso mayroon siya para sa kanyang mga anak at din po sa bayan ng Panginoon. Ngayon pong umaga ay nais ko pong dalhing mensahe ay do not grieve the giver. Do not grieve the giver. The word grieve, it means do not offend the giver. It means that do not hurt the giver. Do not bring sorrows the giver. Don't disappoint the giver. At tandaan po natin, mga kapatid, na hindi po natin pwedeng, ang pinakamahalaga ay huwag nating pighatiin, huwag nating pasamain ang loob ng lahat ng may bigay sa atin. Na yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Huwag nating kalilimutan ang Diyos mula pa ng pasimula ay napakatapat na Diyos. He is ever faithful, mga kapatid. He is always true to His promise. Wala siyang pangako na hindi niya pwedeng ibigay, sapagkat ang lahat ng ipinangako ng Diyos ay Kanyang ibinigay. Are you listening? Tandaan po natin, sa ating text, actually, ito po'y patungkol sa pangungusap ng Diyos sa kanyang sariling bayan, particularly ay ang Israelites. Tandaan po natin, hindi biro ang kanilang naranasan mula sa kapangyarihan ni Haring Paraon sa Egypt, na sila'y pinahirapan, sila po ay inalipin, at sila po ay sinaktan, sila po ay minaltrato, sila po ay binusabos ng mga Egyptian. Pero ang isang bagay na dapat natin pasalamatan sa Panginoon, the Lord freed them. What I'm saying, pinalaya sila ng Diyos. At atin po makikita, mga kapatid, ito'y laging naglalarawan sa mga mananampalataya. Tayo po bilang believer ay naranasan natin almost the same thing. Naging alipin tayo ng dyablo at ng kasalanan. But praise the Lord, tayo po'y iniligtas ng Diyos. Ang ating pagiging Kristiyano, mga kapatid, ay merong naging matinding halaga. Hindi po laro, hindi biro ang tao magkamit ng kaligtasan. It took the God to become a man, just to be crucified
on the cross of Calvary and shed His blood for our redemption. Can you imagine? Hindi po magic. Hindi po biro para tayo magkaroon ng kaligtasan. Ang sabi ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Pinakita ng Panginoon, God showed His greatness in the life of the Israelites. At ganyan din po, pinakita niya sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Ang bugtong na anak ay kanyang ibinigay doon sa krus ng Kalbaryo na tiniis niya ang init ng araw. Tiniis niyang alipusta ng mga tao na yung kanyang damit pinagsugalan ng kawal Romano at siya'y hinagupit ng 49 times at pagkatapos ay pinarusahan, kinurunahan ng tinik, imbis na ginto. Lahat ng bagay na yun ay tiniis ng Diyos alang-alang sa iyo at alang-alang sa atin at sa kasalanan ng sanglibutan. What a blessing! Hindi natin alam niyo maraming mga tao na tumatakwil kay Kristo. Hindi nila alam kung anong ginawa ng Panginoon para sa kanila. The answer is not religion. The answer is not the church. The answer is the blood of Jesus Christ. There's power in the blood of Jesus Christ. For without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Thank God for the blood of Jesus Christ. There's no substitute for the blood of Jesus Christ. It is a literal blood that was shed on the cross of Calvary. Nung siya'y kinurunan ng tinik, ay unti-unting naubos ang kanyang dugo. Nung siya'y hinahagupit at bumabaon yung panghagupit sa kanya at hinihila, unti-unting naubos ang kanyang dugo hanggang siya ay mawala ng dugo. At ang huling salita na binitiwan niya, it is finished. Alam niyo, kung hindi ka interesado makinig, kawawa ka. Tandaan po natin mga kapatid, sa usapang biyaya ay naging mabiyaya ang Diyos sa atin. Tandaan po natin yan. Tayo ay kanyang pinagpapala at iniingatan. Ang Diyos ay subok sa usapang kapangyarihan. Ang Diyos ay subok sa usapang provision. Ang Diyos ay subok sa usapang protection. And every day of our lives, God is always providing us and He is always protecting us. What a great God we have! Oh, what a mighty God we have! Oh, napakadakila ng ating Panginoon. Listen to this. Try to evaluate. Alam niyo minsan, i-evaluate natin. Saan ka pinulot ng Diyos? Saan ka pinulot ng Diyos? Saan ka kinuha ng Panginoon? At sino tayo bago tayo natagpuan ng Diyos? Wala tayong ipagmamalaki, mga kapatid. Anumang edukasyon mayroon ka, anumang kayamanan mayroon ka, sabihin pa natin kalahati ng mundo ay iyo. Hindi mo pwedeng ipagmalaki yan. Sapagkat lumabas ka sa bahay, batang wala kang dala kahit na ano. Pero tandaan natin, ay hindi kayang bayaran ng kayamanan ng sanglibutan ang ginawa ng dakilang tagapagligtas na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin, wala tayong pwede pagmalaki sa Diyos, mga kapatid. Pero ngayon, tandaan natin, nai-enjoy natin ang buhay dahil lagi natin siyang kasama. Sapagkat meron siyang pangako sa atin. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. He promised that He will never leave us, nor forsake us. Alam niyo, ang pinakamagandang awitin ng Kristiyano everyday, count your many blessings, name them one by one, and you will be singing as the days go by. Wala. At tandaan po natin, mga kapatid. Kaya alam natin kung bakit minsan pumapasok ang kalungkutan at negative na attitude sa buhay natin, sapagkat binibitiwan natin ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay araw-araw.
Tingnan nyo, gisingin ka lang ng Panginoon as a blessing. Naalala ko na ako'y nasa elementary, yung isa kong classmate, may pinuntahang birthdayhan. Ano yun, maaga pa, mga 5:30, 6 o'clock, nagising na yun para mag-alam ng kalabaw. Papakain ng kalabaw. Pero 7 o'clock, andun pa rin sa higaan. Ginigising ng nanay. Hindi na ho nagising. Namatay na. Kaya alam nyo, every time na ako'y nagigising, Lord, thank you for waking me up. Nakikita nyo ba yan? Araw-araw pagpapala ng Diyos. Ha? Araw-araw may kinakain tayo. Para tayo mga Israelites. Yung mana, hindi yung gawa ng tao eh. Provision ng Panginoon. Pero kinakalimutan pa rin nila ang Panginoon. Mga kapatid, nakakalungkot po yun. Kaya pag binasa mo yung the whole chapter, mabibless ka na eh. Yung chapter 8, pagkatapos, sasabihin ng tao, sa verse 17, and thou say in thine heart, my power and the might of mine hand hath gotten me this wealth. You cannot get it without God. Hindi po. Huwag nating bitawan araw-araw. Tingnan natin yung pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Kaya nagkakaroon ng negative attitude, kalungkutan, hindi natin nakikita. Pambihira. Dapat makita natin yan. God's blessing is more than the riches of this world. Amen? Tandaan po natin kung atin lang matutunan, i-recognize the goodness of God, the grace of God, the greatness of God. Walang magiging puwang ang kalungkutan at negatibong kaisipan sa ating buhay. Wala po. Wala po. Because God always provide our need. He promised that. Mga kapatid sa Panginoon, huwag nating pasamain ng loob ang Diyos natin. Huwag mo i-offend ang Panginoon. He is the giver. He is the giver. Kaya sabi doon sa Deuteronomy chapter 8 and verse 19, and it shall be, if thou at all forget the Lord thy God, and walk after other gods, and serve them, and worship them, I testify against you this day, that ye shall surely perish. Huwag nating itratong mababaw ang pangungusap ng Diyos. Huwag nating itratong mababaw ang palo at parusa ng Panginoon. Sabi niya sa last part, ang sabi niya, I testify against you this day that ye shall surely perish. Huwag nating itrato yan, mga kapatid. Ang Diyos ay namamalo kung kailangan. Tandaan po natin, maraming bisis naranasan natin yan, mga kapatid, sa buhay natin kung ikaw ay anak ng Diyos. Naranasan ko po yan. Personal. Na-save ako 1970. November 1970. 1971, ako'y nag-backslide. Pinalo ako ng Diyos. Lalo naging malala sa inuman ng alak, sa barkada, sa gang. Alam niyo kung saan ako pinalo ng Diyos? Sa mata. Konting inom lang ng alak, yung mata kong yan, pulam-pulem, parang dugo. Namamalo ang Diyos eh. Alam niyo kung gumagawa ka ng kasalanan, hindi ka pinapalo? Alam niyo kung bakit ka pinapalo? Anak ka eh. Hindi, wala kang karapatan paluin yung kapitbahay mo. Anak mo lang ang papaluin mo. Pag pinalo ka ng Diyos, nagpapatibay na ikaw ay anak ng Diyos. At ang palo ng Diyos ay, yan po ay nagpapatibay na tayo ay mahal niya. Ang Diyos natin hindi konsitidor.
Mga magulang, huwag niyong konsintihin ang iyong anak. Pag kinonsinti niyo yung anak, you spoil them. You spoil them today, their problem tomorrow. Yan ay, ang palo, mga kapatid, ng Diyos ay nagpapatibay na tayo ay mahal niya. Ang palo ng Diyos ay mensahe na gusto niya tayong ituwid. Amen? Hindi dapat tayo maging negatibo sa trato ng palo ng Diyos. Dapat magpasalamat tayo, mga kapatid. Sapagkat sa pagsunod ay may pagpapala, pero sa pagsuway ay mayroong pagpapalo. Mali po yun. It is wrong for you to expect na i-bless ka ng Panginoon if you are disobeying God in your life. Ang pangit naman nun. Hindi ka na sumusunod, pagpapalain ka pa. Ini-spoil ka ng Diyos? Never. Na ang Diyos ay nag-i-spoil sa kanyang anak. Itinutuwid yan, mga kapatid. Kaya huwag natin intayin pa ang hampas ng Diyos. Dapat ang mensahe, mensahe pa lang, ay magpapaalalahan na ito sa atin. Pinapaalalahan na tayo, mga kapatid. Dapat nating ma-realize kung ikaw ay pinapalo ng Diyos ngayon, sa pagkakataong ito, magandang pagkakataon, ito ay para sa iyo na itama mo ang dapat itama sa buhay mo. Are you listening? Ang gusto ng Diyos, wag nating kalilimutan. Ang gusto ng Diyos, tayo kanyang pagpalain at maging masagana ang ating buhay at ma-enjoy natin ang Christian life. Alam niyo ang kawawang Kristiyano? Yung anak ng Diyos na hindi na-enjoy ang pagiging anak ng Diyos. Yun ang kawawa. Ibig sabihin, wala ka sa kalooban ng Panginoon. The most miserable life is the life outside the will of God. Yun ang nakakalungkot, mga kapatid. Kaya pagkakataon na po ito na ilapit natin sa Panginoon ang ating sarili. Ayusin natin ang relationship natin sa Panginoon. At tandaan natin, ang relationship po ay dapat two-way. Kaya dapat ay maisaalang-alang din natin ang kaisipan ng Diyos. Maisaalang-alang din natin ang kalooban ng Diyos at ang damdamin ng Panginoon. Dapat maisaalang-alang natin yung mga kapatid. Sapagkat ayon sa ating text, ay it is very clear na kung ano ang hindi nais ng Diyos na ating gawin. Ano po yun? Number one, that to forget the Lord. To forsake the Lord and to fail the Lord. Tingnan niyo, mga kapatid, yung mga Israelites, nung may supply ng Panginoon, ng lahat ng pangailangan, nagmataas na sila, kinalimutan na ang Panginoon. Ang tanong, ilang kaya ang mga Kristiyano ngayon na pinigo nila ang Panginoon? Kayong mga hindi nagsimba kaninang umaga, natakot lang kayo sa ulan, sa hangin, binigo niyo ang Panginoon. Sapagkat kayo inaasahan ng Panginoon, kayo nasa bahay-sambahan. Sapagkat ang Panginoon mismo nagsabi, huwag pabayaan ng pagkakatipon. Mga kapatid, huwag nating ipatalo ang Diyos. Huwag natin ipatalo ang Diyos. Dapat tayo ipagmalaki ng Panginoon. Sasabihin ng mga Kristiyano yun, tilo mga anak ko, kahit may bagyo, kahit signal number 5 sa Naga, tinan mo ang taga-Naga, naroon, mayroon pang nababautismuhan, ibig sabihin mayroon naliligtas. Hindi panahon ang may kontrol sa Kristiyano. Amen? Ang Diyos ang may kontrol ng panahon, ang Diyos din ang may kontrol ng Kristiyano. Pag ang puso mo isinurinder mo sa Panginoon, ano mang lagay ng panahon, you will obey Him. Amen? Kaya tandaan po natin, napakahalaga po yan. Huwag nating ipatalo ang Diyos. Tingnan nyo, sa tao lang, pagka mayroon kang kaunting bagay lang na pabor na ginawa, pagkatapos hindi ka man lang pinansin, di ba nakakasama ng loob? Mayroong mga tao na hindi marunong magpasalamat. Walang mawawala sa buhay mo pag marunong kang magpasalamat. Amen? Anong nararamdaman mo kapag kinakalimutan ka? Anong nararamdaman mo, kapatid? Anong nararamdaman mo
kapag pinababayaan ka? At anong nararamdaman mo pagka binibigo ka? Alam nyo, ang Diyos, mga kapatid, nasasaktan din. Kaya don't grieve the giver. Amen? Don't grieve the giver. Nasasaktan din. Sumasama din ang loob sa mga Kristiyano. Matapos na ang lahat ay kinakalimutan na siya. Huwag natin pong kalimutan ang Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay mapagbiyaya, mga kapatid. Christians, in the name of Jesus Christ, don't grieve the giver. Huwag niyong kalimutan, kaya ka may trabaho, gawa ng giver. Kayo mga nagtapos ng college, kaya kayo nakatapos, gawa ng giver. Kaya kayo nakakapag-aral, gawa ng giver. Kaya ka malakas, gawa ng giver. He is the giver of strength. He made a promise that He will strengthen us. Huwag mong kalimutan, mga kapatid. Ha? Isaalang-alang natin siya, mga kapatid. Tapos na ikaw ay mapasaya ng Panginoon, pero kinalimutan mo na siya. Ha? Isaalang-alang natin ang nagbigay ng lahat na meron ka. Hindi ka binigyan ng sasakyan para lumayo sa church. Hindi ka binigyan ng sasakyan para lumayo sa Panginoon. Hindi ka binigyan ng kayamanan para ilayo mo sarili mo sa Panginoon. At tandaan natin, mga kapatid, ano mang ibigay sa atin ng Panginoon, dapat gamitin na we need to become closer to God and we need to embrace God in our life. Alam nyo, pagka minsan, when I'm alone, I try to understand the heart of God. Personally, I am very appreciative of members who are faithful, supporting the work of God. Hindi ko kinakailangan ng mayayaman ang para magbasa kayo ng Book of Acts. Sino ang mga nagsuporta, nagtaguyod ng gawain ng Diyos? Mga milyonaryo ba? Hindi. Average people. Eh sabi ng Bible, mahirap ang mayaman pumasok sa langit. Pero hindi imposible. Si Jesse Penny, mayaman. Pero nasa church paglinggo. May panahon para sa Diyos. Hindi tayo. Kung tayo walang masama kung yumaman. Ang masama, yumabang. Yan ang masama. Yung yumabang. Minsan, sa gabi, hindi ako makatulog. Tapos nagpipray na lang ako. Sabi ko, ano kayang iniisip ng Diyos? Ang mga iniisip ko, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon. Sa malayong isip ko, mula Israel, going to Europe, Asia. Sabi ko, ano kayang nararamdaman ng Diyos sa iniisip ko ngayon? Pasayahin naman natin ang Diyos, mga kapatid. Marami kasi na late matulog. Ang inaasikaso yung FB. Hindi naman feminine boyfriend. Ha? Sabi nga ng isang doktor, we are only allowed na malate matulog 3 nights a month. Pag lumampas dyan, ikaw na ang nagbabawas ng buhay mo. Mga kapatid, huwag natin kalilimutan, anong nasa iyo? Galing sa giver. Amen? Galing yan sa giver, mga kapatid. So, if you really want to please God, huwag mong, don't grieve the giver. Kaya itong tatlong ito ang dapat natin bantayan. Number 1, guard your faith.
Guard your faith. Ang pananampalataya napakahalaga. Hebrews 11:6. But without faith, it is impossible to please God. Are you listening? Kung wala ang pananampalataya, hindi ka lugod-lugod sa Diyos. You cannot please God without faith. You cannot please God outside faith. What is faith? Trusting God through His Word. That's why, if you are begging on God, Lord, increase my faith, what does it mean? Increase your learning from the Word of God. Are you listening? If you are not pleasing God, then you are grieving Him. Kung hindi mo napiplease ang Panginoon, kung hindi mo siya napapasaya, mga kapatid, ikaw ang nagpapasama ng loob ng Diyos. Tandaan po natin, nagigrieve ang Panginoon kapag wala ang ating pananampalataya. So parang sabi ng Bible, it is impossible to please God without faith. Kung wala kang pananampalataya, naligtas tayo by faith. For by grace ye are saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Amen. Kaya tandaan po natin, bakit hindi po pag-aralan nyo, bakit hindi nakapasok majority ng Israelites sa Promised Land? Sapagkat sila'y nag-alinlangan. Ibig sabihin, pag nag-alinlangan, kulang ang iyong pananampalataya. Kaya sabi ng Panginoon, have faith in God. That's why we need to trust God that God will give us that 5,000 seating capacity. We need to put trust in Him, and we must be willing to be used of God. Amen. Tandaan po natin, question, how is your faith? Kumusta po ang inyong pananampalataya? Matutuwa ba ang Diyos sa isang Kristiyano na hindi kayang ipagkatiwala ang kanyang pangangailangan sa Diyos? Matutuwa ba ang Diyos, mga kapatid, na hindi pwedeng ipagkatiwala ang provisyon sa kanyang pangangailangan? Huwag natin pighatiin ang Diyos. Huwag natin pighatiin ang Diyos. God is more than willing to bless us. God is more than willing to bless you. Do you believe that? Ang kailangan lang natin, we need to obey and observe to do kung ano ang pinagagawa ng Panginoon sa atin. Tandaan natin, mga kapatid, ang pananampalataya ay isa sa mga idinidiin ng Biblia na magpapasaya sa Diyos. Magpapasaya sa Diyos. Kahit sa New Testament, ay ilang bisis po makita natin na binigyan ng emphasis ng Panginoon na ang tuwa ng Diyos sa mga nagpakita ng pananampalataya sa Kanya. Have you read the book written about blind Bartimaeus? Sa Mark chapter 10, yung pong bulag, narinig niya lang ang boses ng Panginoon. Narinig niya lang. Alam niya yun ay boses ng Panginoon. Ano sabi ng Bible? Pag narinig niyo ang salita ng Diyos, huwag niyong pagmatigasin ang inyong puso. Akalain niyo siya'y sumunod at siya'y pinadilat ng Panginoon. Akalain niyo yan. Pero si Pablo, mulat, natagpuan doon sa daan patong Damascus. At pagkatapos, binulag ng Diyos. Akalain mo, paraan ng Diyos, ano? Kaya tama ang Bible eh. Your ways is not my ways, and your thought is not my thought. Para ipakita lang ng Diyos ang kanyang kadakilaan. Binulag si Pablo, binulag si Saulo. Saulo ang kanyang pangalan before he got saved. Kasi ang ibig sabihin ng Saulo, mapagmataas, mayabang. Pero, nung siya ay maligtas, pinalitan, ginawang Pablo. Ibig sabihin,
naging mapagpakumbaba. Binulag siya para makita niya ang Diyos. Pero si Bartimeus ay bulag, idinilat para makita ang Panginoong mukhaan. Wala tayong magagawa kundi sampalatayanan. Sapagkat yan ang nakalagay sa Bible. Nakita nyo ang ginawa ng Panginoon? Because of their faith, Bartimeus, nakakita? Oh, yung babaeng dinudugo for 12 years. Pinatigil ng Panginoon. They are hopeless and helpless. Pero sila'y nagtiwala sa Panginoon. Kaya dahil sa tuwa ng Panginoon, siya ay gumawa ng himala. If God did a miracle during His early ministry, I still believe that God can do miracles today. What we need to see in our Christian life, what we need to see in our churches today is God's miracle working power. We cannot do it, but He can. In God, nothing shall be impossible. Amen? Tandaan po natin mga kapatid, ang bantayan mo, yung pananampalataya mo. Marami nang nagbabago ngayon. Oh, marami nang nagbabago. Outer darkness, Baptist purgatory. That's garbage. When you die, your last breath here, your next breath will be in heaven. How are you going to the outer darkness? There's no such purgatory in the Bible. Amen? Ay, ang tanong kanino ka ba mas magtitiwala? Alam nyo, yung kung lahat nang tumatawag kay Maria, kung sasagutin lang ni Maria, pero hindi niya sinasagot Kasi hindi siya makakasagot, patay na siya, nasa langit na. Ang makakasagot lang ang Diyos. Ay kung makakasagot lang yun, sasabihin niyo sa mga tumatawag siya, Hoy, ano ba kayo? Hindi ako si Jesus. Ako ang nanganak sa Kanya para magkaroon ng tagapagligtas, pero hindi ako ang nagliligtas. Are you listening? Kaya mga kapatid, guard your faith. Bantayan niyo. Hindi ka lalago kung ikay nanonood lamang. See? Lalago ka pag ikay nakipag-aral. Kaya ang Diyos naglagay ng simbahan para doon ikaw ituruan at sawayin sa mga maling ginagawa natin. To correct our character. Because the real wealth is character. The real wealth is wisdom. Amen? Kahit na mayaman ka, pag ang ugali mo'y ugaling diablo, hindi ka kailangan sa simbahan. Mga kapatid, napakahalaga niyan. See, ang mga Israelite, na-enjoy nila yung ginawa ng Diyos sa kanilang buhay, pero kinalimutan nila, nag-alinlangan pa sila. Parang mga Kristiyano ngayon. Araw-araw nararanasan ang pagpapala natin, pero kulang pa rin tayo ng tiwala sa Diyos. Ang iba nga nagsusugal pa. Nataya pa sa waiting. Ha? Ang iba yung nagkakasino. Sugal. Si Kristo pinagsugalan ng kawal Romano. Guard your faith. Number 2, guard your fear. Bantayan natin ang ating takot, mga kapatid. Ang isa sa mga bagay na nagbibigay ng kaluguran sa Diyos ay ang takot natin sa Kanya. Ha? May mga pagkakataon na ang takot natin ay nasa ibang bagay. Yung takot natin, mga kapatid, reverential fear. Yung napakataas na pagtingin natin sa Kanya sapagkat siya ang ating Diyos.
Perfectong Diyos, walang pagkakamali kahit isa. Ang taas ng tingin natin sa Kanya. Pero may mga takot, mga Kristiyano, may mga takot mag-absent sa trabaho, pero hindi takot mag-absent sa simbahan. Kaunting bagyo lang, ala na sa church. Pero ang panalangin niyan, kahit wala sa church, Panginoon, salamat po sa inyong provision. Someday, somehow, sabi nga, you will reap what you sow. Aanihin mo ang iyong itinanim. Ang iba, takot mag-absent sa school. Pero hindi takot mag-absent sa church. Ha? Tandaan po natin. Ang iba, takot kapag hindi nagagawa yung pinagagawa ng tao. Pero walang takot na hindi magagawa ang pinagagawa ng Diyos. Sabi ng Diyos, basahin niyo ang Bible. Sabi ng Diyos, mag-pray. Ba't hindi ka nagpipray? Kahit sa pagkain, ang iba hindi na nakakapag-pray. Lalo pag ginugutom na. Are you listening? Mga kapatid, ang tanong ko sa iyo, may takot ka pa ba sa Diyos? May takot ka ba sa Diyos? Bakit madali mong kalimutan siya? Why? Why do you easily forget Him? Why do you easily forsake Him? Ha? Parang baliwala lang sa iyo pag binigo mo siya. Samantalang pag ikaw'y binigo, gusto mo nang magbikti. Ang Diyos kaya mong biguin? Bakit ka nandito? Hindi ko siya kayang biguin. Grabe. Reverential fear. Ang takot natin sa Diyos, mga kapatid, dahil sa napakataas ng pagtingin natin sa Kanya. Hindi lang basta Kristiyano ang hinahanap ng Diyos. Not only just Christian, but God-fearing Christians. Kayong mga dalaga, kung maghahanap kayo ng lifetime partner, ang hanapin mo ay hindi lamang basta Baptist, hindi lamang basta Christian, but God-fearing Christian. Yung may pagkatakot sa Diyos. Na kung ikaw ay tinatamad na magsimba, sasabihin sa iyo ng iyong asawa, tinatamad ka magsimba, kung ang Diyos tamarin ka na, ikaw wag huminga. Sige nga. Ano? Simba na? Oo nga, no. You humble yourself. Ha? Hindi yung tall, dark, and handsome. Hindi ganun. Hindi rin tall, dark, and contractor. Hindi rin. Tall, dark, and God-fearing Christian. Amen? Ay, paano yung pastor? Ako'y mababa, ang nagugustuhan ko'y matangkad. Okay lang yun. Parang may nakarinig niya na. Ha? Kaya tinan mo, sabi si Joshua, sa Joshua chapter 24, verse 15, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you're going to serve. Whether the gods of your fathers served that were on the other side of the flood, or gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Ano sabi ng mga tao? Kami rin, maglilingkod din sa Panginoon. Kung ikaw maglilingkod sa Panginoon, ang sabi dun sa chapter 24, Joshua verse 14, now therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your father served. See? Kung ikaw talaga maglilingkod sa Panginoon, fear Him. Matakot ka sa Kanya. Tandaan po natin, ang tanong, may takot ka pa ba sa Diyos? Kaya mo siyang kalimutan? Kaya mo siyang biguin? Kaya mo siyang pabayaan? Akala nyo ba pag ikay hindi nagsimba, pinabayaan mo ang church, pinabayaan mo ang Panginoon? Sapagkat ang church, mga kapatid, sabi ng Bible, the church is the bride of Christ. Amen? Pinabayaan mo yun.
He is the head. Jesus is the head. And the church is the body. Hindi dapat natin ito pabayaan. Huwag natin kalimutan mga kapatid. Kita mo na yan. Kinakalimutan mo na ang Panginoon. Yung pang-offering mo, hindi mo na hinuhulog sa offering basket. Yung tithes and offering mo, ginagalaw mo na yung para sa Diyos. May takot ka pa ba sa Diyos? Gaano katagal ka nang pinagpapala ng Diyos? Gaano ka na katagal nang pinagpapala ng Diyos? Hanggang ngayon, hindi ka pa rin faithful? May takot ka pa ba sa Diyos? Hindi ka natatakot sa Diyos? Namamalo siya. Tandaan po natin, namamalo siya. Mga kapatid, matakot tayo sa Panginoon. Huwag natin siyang pighatiin. Napipighati ang Diyos kapag nakikita niya na tayo ay wala ng takot sa Kanya. Listen to this, it is a manifestation that we are on the last days. That people don't fear God. Even Christians. For them, church is not important. Bible is not important. But listen to this. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. We come to church not to seek what we want to hear. We come to church to hear what God wants us to hear. Because that is what we need. Amen. Tandaan po natin mga kapatid, ang takot na ito, mga kapatid, ang dahilan para ibigay mo kung ano ang dapat mong ibigay sa Panginoon. Paglilingkuran mo siya dahil may takot ka sa Panginoon. Kaya ka susunod dahil may takot ka sa Panginoon. Ang takot na ito ay nagpapakita na mataas ang pagtingin mo sa Kanya bilang iyong Diyos at Panginoon ng buhay. Kaya may kantang, where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will follow. Ganun dapat eh. Saan ka? God's way is always right. Amen? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. God will never you lead in the wrong direction. Sino ba nagdidirect ng buhay mo? Barkada mo? Mga tatay, kaya mahalaga ang leadership. You direct your family, you direct your kids, you direct your wife. Sabihin mo sa kanya, sa wife mo, where you lead me, I will follow, and what you feeds me, I will swallow. Joke lang yun, baka na magseryosohin nyo. Tingnan nyo mga kapatid. Kilala mo ba? Ito ang tanong. Kilala mo ba kung sino ang Diyos mo? Natatakot ka ba sa Kanya? Alam niyo ba mga kapatid, sa Job chapter 1 verse 8, kinausap ng Diyos si Satan. Kasi si Satan ngayon ay, akit manaog sa langit. Tagapagsumbong, siya ang nagmamarites. Yung anak mo, kaya lang yan naglilingkod sa iyo, pinayaman mo eh. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Sa Job chapter 1 and verse 8, hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and escheweth evil. Isang tao na may pagkatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Kaya yung doctrine of separation ay nasa Bible. Amen? Kaya kung ikaw'y nagpaplano mag-asawa, yung mga may edad na, halimbawa si Brother Mande, pababa naman, mag-aasawa na. Ang maging lifetime partner mo ay yung Kristiyano. Kasi kung ikaw ay ligtas, yan ang anak ng Diyos. Yung hindi ligtas, kaninong anak yun?
Pagka yun ang naging asawa mo, sinong bianan mo? Sino mother-in-law mo? Ang bambira. Grabe yun. Ha? Kaya mga kapatid, kalay mo yan, pinagmamalaki ng Diyos si Job, si Satan. Napansin mo ba yung anak ko? May takot yan. At humihiwalay sa kasamaan. Kita mo nga naman, anong nangyari kay Job? Nawalan lahat ng bagay, pero yung pananampalataya niya hindi nawala. And because of that, sa dulo, anong sabi ng Panginoon? Dinubli ng Diyos ang pagpapala sa Kanya at yung 7 anak na nawala sa Kanya ay pinalitan na mas walang kasing ganda at walang gwapo. Kasing gwapo. Kalain mo yan? Pag ang Diyos nagpalit, pambihira. Blessing talaga. Kaya pinagpala ng Panginoon, mga kapatid. Fear the Lord. So, guard your faith. And what? Guard your fear. The last. Guard your faithfulness. Guard your faithfulness. Huwag natin pigatin ang Diyos. Don't grieve the Lord. Bantayan mo ang iyong katapatan sa Panginoon. Anong ibig sabihin faithfulness? Stay faithful. Remain faithful. Because God is faithful. Huh? Listen to this. Don't miss this. Our faithfulness is the one that makes God happy. Amen? Ang faithfulness ay hindi lang po pagka maulwan, pagka conveniente. Anumang lagay ng panahon at anuman saan man tayo dalhin ng Panginoon, kasama natin siya. Sa tao'y mahirap pero kasama natin ang Panginoon. Nakita nyo yung 3 Hebrew men? Shadrach, Meshach, and Abednego? Inihulog. Nakita mo si Daniel? Sabi ng mga, Ari, huwag kang tatawag sa Diyos nyo, ha? Anong ginawa ni Daniel? Binuksan pa yung mga bintana, tapos nakita ang siya'y lumuhod. Ihulog doon sa yungib ng leon. Ay nakita. Wala nang magagawa niya. Inihulog siya. Sino bang gumawa ng leon? Sabi ng iba, kapitbahay ko si Mang Leon eh. Ano magagawa ng leon? Ay, gutom yung leon. Hinihintay na siya. Sinong naglalang ng leon? Ang Diyos. Ihulog tong anak ko, leon, ikom ang bibig niyo ha? Ayun, inihulog siya. Ni isang galos, wala. Para pa siyang nandun sa balat ng leon, ang lambot-lambot nun. Pahiga-higa pa siya. Bakit? Kasama niya ang Diyos. Yung si Shadrach, Meshach, and Abednego, inihulog doon sa apoy, pinainit pa ng 7 times. Sabi ng hari, ilan yung inihulog natin? 3, mahal na hari. Bakit 4 sila? Ay tayo nga sa probinsya nung wala pang electric power. Kaunti lang, mag-aaral ka, magbabasa ka ng libro, madikit lang ng kaunti yung buhok mo doon sa lampara eh. Amoy buhok, pambira, no? Mabuti yung walang buhok at walang maaamoy. Ayun, pambihira, nung inihulog, pinainit ng 7 times. Paghango sa kanila, pagkita ng hari, 4 sila. Kasama nila ang Panginoon. Mga kapatid, if you are on the Lord's side, you are always on the winning side. Who is on the Lord's side? Tandaan po natin mga kapatid, alam niyo yung mga Israelites, ay nagkaroon pa sila ng doubt na akala parang hindi sila maitatawid. Can you imagine? God was able to take them from the Egypt to cross the Red Sea. And they were able to cross the Red Sea. Andun na sila. They were in 40 years of wilderness. Kaya hindi sila na-doubt sila.
ay para ma-reach nila ang promised land, they need to cross the Jordan River. Eh, natawid nga nila yung Red Sea. Yung pa kayong Jordan River ang hindi. Oh. Nagpadala ng 12 spies. Anong sumbong ng 10? Nakakatakot dun. Nandun yung mga anak Kims. Mga anak ni Kims. See? Mga higanti yung mga giants. Oh. Pero yung dalawa ng sumbong, alam mo, nakita nila? Mga prutas. Ang ganda doon, nagkaganda ng mga grapes, ang gaganda ng mga dates. Dates namin sila. Ay, nakita nila pagkain Baptist yung mga yun Pag baptist, maliwanag sa pagkain Oh, alam niyo, dapat ang makita natin laging blessing ng Diyos. Amen? Kaya, alam niyo kapatid, Huwag mo yung kalimutan. Ano mang kalagayan ng Panginoon sa buhay mo, pag ikay mayroong tatawirin, kayang tawirin ng Diyos yan. Ano mang problema mo sa buhay, kayang isolve ng Panginoon yan, mga kapatid. Amen? Ang mahalagay, lumapit ka sa Kanya. Ang mahalaga, ikay magtiwala sa Diyos, mga kapatid. Kung wala kang takot sa Diyos at kung hindi ka magtatapat sa Panginoon, tandaan, hindi ka talaga makakatawid. Ang tanging susi para tayo ay pagpalain ng Panginoon, ay tayo ay dapat sumunod sa Kanya. Matuto tayong sumunod sa Kanya. Tandaan natin, mga kapatid, ito'y para sa mga magulang. Ano ang damdamin nyo kapag kayo sinusuway ng inyong mga anak? Di ba nakaka-offend? Pinakain mo na, inalagaan mo na. Agising ka sa ating gabi para magpalit ng lampin. Papaliguan mo hanggang sa pag-aral mo. Pagkatapos ng mapag-aral mo, nakagraduate, ang yabang na sa'yo. Minsan, ang tawag, mother, sandali nga mother. Ang bihira. Madirirang ka na Ha? You respect your mother. Amen? Dapat ay tandaan natin, mga kapatid. Sa buhay natin, gaano natin kadalas sinusuway ang Diyos. Ay kung anak nga natin, sabi ng isang lalaki, alam mo yung anak ko? 5 utos ko sa kanya. 7 ang hindi sinunod. Kalahin mo yan? May anak ka bang ganyan? 5 ang utos mo, 7 ang hindi sinunod. Tandaan po natin, mga kapatid, sa buhay natin, gaano natin kadalas sinusuway ang Diyos? God is the greatest giver. So what does He deserve? He deserve na pagtiwalaan natin siya. He deserve na tayo ay pagtiwalaan natin siya. He deserve na igalang natin siya. He deserve na siya'y katakutan natin. And He deserve na pagtapatan natin siya. Proverbs 28 verse 20. A faithful man shall abound, not shall be blessed, but shall abound with blessings. But he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Tandaan po natin, mga kapatid, a faithful man shall abound with blessing. Faithful man. Kaya guard your faithfulness. Give the things that belongs to God. And be faithful on that. Tandaan po natin, ang kasaganaan ng iba ay bunga ng kanilang katapatan. Hindi dapat tayo mainggit. Dapat tayo ay mahamon. At dapat nating tanggapin. Amen? Pag tayo pinagpala, i-evaluate natin sarili natin, mga kapatid. I-evaluate natin. Bakit parang ang bigat-bigat ka sa buhay mo? I-evaluate mo. Una, baka pinag-aalinlanganan mo ang Diyos. I-evaluate mo. May tiwala ba ako sa Diyos ko? Pangalawa, baka wala ka ng takot sa Diyos.
Evaluate yourself. Let us evaluate ourselves. Do I fear God? Do I trust God? Do I have faith God? Pangatlo, baka hindi ka na nagtatapat. Tandaan natin mga kapatid, the nature of God is to be a great giver. He is a great giver. Yan ang nature ng Panginoon. Hindi niya pwedeng ipagkait sa kanyang mga anak ang mabuti bagay para sa atin. Hindi niya ipinagkakait yan. God is more than willing to bless us and provide our needs. We need to obey, have faith in Him. Matakot tayo sa Kanya at magtapat tayo sa Kanya. Christians, huwag mong pigitin ang Diyos. Don't offend Him. Don't hurt Him. Obey Him. See, nung panahon ni Malakay, they grieved God. Nung panahon ni Malakay, sa Malakay chapter 1 verse 6, a son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? And if I be a master, where is my fear? Saith the Lord of hosts unto you, O priest that despise my name, and ye say, wherein have we despised thy name? Kilala mo ba ang Diyos mo? Mga kapatid, ang tunay na pagpapala is to reach the level of contentment and satisfaction in your faith. That's the true blessing. Again, ang tunay na pagpapala is to reach the level of contentment and satisfaction in your life. Proverbs 10:22. Tingnan niyo po, Proverbs 10:22. The blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. I like that verse. Alam niyo mga kapatid, ako sa sarili ko, hindi ko sinasabing ako'y matapat sa Diyos. Pero sinisikap ko na ako'y maging matapat sa Kanya. And I would testify and I want to be transparent to you. I'm so much blessed of what God is given me. And I know the key is obedience, faith, and fear God. And be faithful. The blessing of the Lord, it maketh rich, and addeth no sorrow with it. Kung talagang blessing sa iyo ang Panginoon, ay dapat naglalapit yan sa iyo sa Panginoon. Kung talagang blessing ang tinanggap mo, dapat nagiging closer ka sa Panginoon. Baka hindi yan blessing na galing sa Panginoon. Kasi kung inilalayo ka, galing ang kay Satanas, sapagkat ang blessing ng Panginoon para maging closer ka sa Kanya. Ay kung inilalayo yan, baka hindi yan galing sa Diyos. Sapagkat ang naglalayo lang sa Kristiyano, sa Diyos, ay si Satanas. Ina-attract ka ng bagay ng sanglibutan. Kung tunay na blessing yan, ilalapit ka niyan sa Panginoon. Pero kung ikaw inilalayo sa Panginoon, tandaan natin, kung inilalapit ka, lalong higpitan natin ang yakap natin sa Diyos. Paglapit natin sa Diyos. Kung yan ay pagpapalang galing sa Diyos, lalong tagalan pa natin ang pagkikipag-usap sa Kanya. God is always ready to bless you. But you need to prove yourself. Guard your faith. Guard your fear. Guard your faithfulness. Don't grieve the giver. Do not forget Him. Do not forsake Him. And do not fail Him. Guard your faith. Guard your fear. And guard your faithfulness. Alam niyo mga kapatid, ang hindi dapat, ang wag nating gagawin, yung pasamain ang loob ng Diyos. Wag. Wag nating gawin yan. Pasayahin natin ang Diyos. Kasi pinasasaya tayo ng Panginoon. In return, pasayahin natin siya. Paano natin papasayahin? Hindi po yung material na bagay lang.
Mapapasaya natin ang Diyos pag ang lahat ng miyembro ng simbahan nag-involve sa soul winning. Nag-involve sa gawain ng Panginoon. Sabi ng Bible, there is joy in the presence of an angel for one sinner that repented. Gawin natin as a church ay araw-araw, kahit na magkapagbigay tayo ng isang tract sa mga tao kung hindi ka pa marunong mag-witness. At kung isang ako marunong ka, wag mong kalilimutan, isang araw na makapag-witness ka sa isa, mawin mo ang isa. Ang sabi ng Bible, there is joy in the presence of the angels. Who is in the presence of the angel? God. God. God is happy when you are faithful of paying your tithes and offering. God is happy when you give your first fruits. God is happy. But there is one person that in the presence of an angels when somebody got saved. Sabihin pa natin, magaling ka sa basketball, 3-pointer, boom! 3 points. Sabi ng Panginoon, napahikab lang ang Diyos. Hindi masaya. Pero galing sa isang squatter area, nakapag-win ng isang kaluluwa, there is joy in the presence of an angel. For one sinner that repented. Everybody, the work in Dasmariñas will grow more if every member of the church will get involved in soul winning. Soul winning is the main thing. That is why Jesus was born, for souls. That is why Jesus gave, God gave His only begotten Son for souls. And that's why He established the church for souls. That's why God saved you for souls. God provides everything in our life for souls. Let us win the world for Jesus Christ. But guard your faith. Guard your fear. And guard your faithfulness. Shall we all stand up, please? Head bowed, eye closed. Paubayan natin mga kapatid, ang Diyos mangusap sa atin. How is your faith? Is your faith increasing? Is your faith growing? Is your faith leading you to be closer to God? How is your fear? Guard your fear. And how about your faithfulness? You can come to Him, Lord, I want to be honest with you. I am not a faithful Christian. Be honest, because you want to be faithful. You want to fear God. Be honest. Be transparent to God. You are already transparent to God. But be honest to Him. Talk to Him.